Maligayang 2024 po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa ating istorya. Sa mga bagong listener, pwede po ba ako humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng masipag mag-share sa ating istorya. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-41 kabanata. Ang pagtatakip ng kasalanan sa isa't isa. Wala nang pakialam si Alex sa mga sinabi sa kanya ni Mark. Mas malaki ang problema niya ngayon. Anong kakilakilabot na swerte? Pinaglalaroan ba ako ng mundo? Kung kailan kailangan niya, na mapaniwala ang mga tao na mayaman siya, ay saka hindi niya ito magawa. Tanong ni Kathy, gusto mong patunayan na mayaman ka? So, nasaan ang ebidensya? Walang makapagpapatunay sa iyo. Napangiti si Kathy, nang hindi makasagot si Alex. Nagsimulang mag-usap-usap muli ang lahat. At insulto ang ibinato kay Alex na parang manok na putak ng putak. Hindi makasagot at sinamaan lang sila ng tingin ni Alex. Alex, bulong ni Debbie na mukhang nag-aalala. Nananatiling tahimik si Alex. Ngunit seryoso ang ekspresyon niya habang iniisip kung ano ang dapat gawin. Alex, ibigay mo na lang ang natitira sa pera na ninakaw mo, o wala kaming magagawa kundi tumawag ng pulis, sabi ni Mr. Berkeley, na pinipilit ma-pressure si Alex. Sige, ipaaresto na siya, udyok ni Kathy. Wala siyang aaminin sa ngayon, sabi ng isang estudyante. Sa isip ni Alex, kapag nasa police station na siya, magiging malinis ang pangalan niya. Gustong makipagtalo ni Alex, ngunit na-freeze ang kanyang account, at wala siyang mapatunayan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Debbie habang pinagmamasdan ang lahat. Tumawag na kayo ng pulis, utos ni Mr. Berkeley. May ilang naiinip na estudyante ang sumugod kay Alex. Pabayaan niyo siya. Ako ang kumuha ng pera, sigaw ni Debbie. Napatigil ang lahat sa pagsasalita, at napatingin kay Debbie. Debbie, wag mo siyang pagtakpan. Hindi mo magagawa ang ganoong bagay. Napanganga si Mr. Morgan kay Debbie, at hindi makapaniwala. Tumingin siya kay Mr. Morgan at saka yumuko. Pasensya na po Mr. Morgan. Ninakaw ko ang cellphone at pera. Wala akong ibang kasama. Patawarin niyo ako. Ginawa mo ba ito na mag-isa? Tanong ni Mr. Berkeley. Huwag kang magsinungaling para protektahan si Alex. Ipinakita niya ang cellphone sa kanila. Tingnan niyo, ito ang cellphone ni Mr. Morgan. Kung hindi lang ako nahuli ni Kathy, hindi ako aamin. Seryoso ang pagnanakaw ng ganoon kalaking pera, at hindi ako tanga para isisi ito sa ibang tao. Ang lahat ay tila naniwala sa kanya. Sumulyap si Debbie kay Alex nang makitang sinisigurado niya ang gagawin. Handa siyang masisi para protektahan si Alex mula sa anumang kawalang katarungan. Bagamat hindi niya alam kung saan kukunin ang pambayad sa $350,000. Kahit na maaaring maharap siya sa matinding parusa, hindi siya natatakot. Sa halip ay determinado siyang tulungan si Alex. Dahil mahal niya ito. At iniligtas ang buhay niya. Nagsimulang magpanik si Alex. Hindi niya inaasahan na puprotektahan siya ni Debbie. Nagulat siya at napagtanto kung gaano siya kamahal nito. Paano kaya niya hahayaan na siya ang sisihin para sa kanya? Nang tingnan siya ni Debbie, nakonsensya siya. Bilang lalaki, paano niya hahayaan na protektahan siya ng isang babae? Iyon lang ang hindi niya magagawa. Debbie, wag mo akong pagtakpan, wika ni Alex, habang nakangiti ito sa kanya. Ang swerte niya na nagkaroon ng ganitong babae sa buhay niya. Natigilan si Debbie, at hindi maintindihan ang sinasabi ni Alex. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mr. Berkeley. Iniisip niya ang mga sinabi ni Alex. Sinasabi mo ba sa akin na nagsisinungaling siya? Kinuha mo ang pera, di ba? Kung tatanggi ako, maniniwala ba kayo sa akin? Nagkibit-balikat na tanong ni Alex. Nandito kayo, di ba, dahil akala niyo ako ang gumawa. Sa wakas umamin ka na. Pang-aasar sa kanya ni Kathy. Hindi naman siguro nagawa ni Debbie ang ganoong bagay. Hindi, nagsisinungaling siya. Ako ang gumawa, alam ni Debbie na gusto siyang protektahan ni Alex. Debbie, tumigil ka, sabi ni Alex. Naplano ko ang lahat. Ninakaw ko ang pera ni Mr. Morgan, at pagkatapos ay sinubukan kong gamitin ka para ubusin ito lahat. Ang ideya ko, ay gastusin ang pera, para sa iyo sa lalong madaling panahon, ngunit ito ay masyadong nagtagal.
Kaya nagpa siya akong ibigay ang karamihan nito. Hindi ako naniniwala, dahil kung totoo na ikaw ang kumuha, bakit ka aamin? At bakit ka nagtapat sa akin? Umiling si Debbie. Walang saysay iyon. Ngunit tila walang kumbinsido sa kanyang argumento. Tumawa si Alex. Masyado kang walang buwang. Sa palagay mo, hanggang kailan mo magagawang patuloy na magsinungaling sa mga pulis? Tapos na, hinayaan na ni Debbie. Masyadong natulala si Debbie para makipagtalo. Alex, totoo bang ginamit mo lang ako? Nagniningning ang mga mata ni Debbie sa pagluha. Ang panlilin lang ni Alex ay mas masakit kaysa sa pagpunta sa kulungan. I'm sorry, umiwas ang tingin niya. Ang mga luha ay umaagos sa pisngi ni Debbie. At biglang nawalan ito ng lakas na nag-iiwan sa kanya ng panginginig sa buong kalamnan na parang babagsak siya. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Debbie, at biglang sinampal ang mukha ni Alex. Tumitig siya kay Alex habang tumutulo ang napakaraming luha. Nagsinungaling ka sa akin. Bakit mo nagawang magsinungaling sa akin? Galit na sabi ni Debbie. Masama ang loob nito at saka tumakbo palabas ng ward. Pinanood siya ni Alex habang tumatakbo palabas. Medyo nabigla siya. Hindi naiintindihan ni Debbie kung gaano siya nag-aalala para sa kanya. Handa si Debbie na tanggapin lahat ng ipaparatang kay Alex. Hindi ba niya nakikita na gusto ko rin gawin, ang nais niyang gawin para sa akin? Alex, akala ko gusto mo talaga si Debbie. Hindi ako makapaniwala na ginagamit mo lang siya. Masaya ako, at tinalikuran kita. Pang-aasar sa kanya ni Kathy. Habang ang lahat ay nagsimulang kutsain siya. Wala kang kwenta, sabi ng isang estudyante. Pinaikutan nila si Alex. Iniisip pa rin niya si Debbie. Sana lang ay hindi siya gumawa ng kalokohan. Nangangamba si Alex na baka ulitin ni Debbie ang mapusok na desisyon na magpatiwakal sa Ramsey Lake. Nagsimulang talakayin ng mga opisyal ng unibersidad ang bagay-bagay. Ayaw ni Mr. Morgan na gumawa ng kaguluhan, at nabawi na nila ang ilang bahagi ng ninakaw na pera. Kaya nagdesisyon silang huwag nang ipaalam sa pulis. Para din maprotektahan niya ang reputasyon ng unibersidad. Sinabihan si Alex na bayaran ang pera sa loob ng 5 taon. Nang matapos ang kasunduan, naghiwa-hiwalay na ang lahat. Gabi na nang makabalik si Alex sa unibersidad. Gusto niyang tawagan si Debbie, at tingnan ito, ngunit nagpa siya siyang hindi na muna. Wala siyang maisip na paraan para ayusin ang problema. Kaya kung tatawag siya, ano ang sasabihin niya? Naisip niya na bigyan si Debbie ng oras upang kumalma at makapagmuni-muni. Pagdating niya sa dorm, nabalitaan na rin ng kanyang mga kasama sa silid ang pangyayari, at sinabihan siyang huwag mag-alala. Malalaman din nila ang katotohanan. Malaki ang tiwala nila kay Alex. Pumunta siya sa kanyang kama at natulog. Nagising si Alex ng 10:30 ng umaga. Nagriring ang kanyang cellphone. Ito ay ang cheerleader na si Sarah. Alex, bakit ang tagal mong sumagot? Tanong ni Sarah. Tumawag ako, para ipaalam sa iyo na ang aking pinsan ay libre ngayong tanghalian. Kaya gusto ko na magkita kayo sa Central Plaza. Siguraduhin mong mag-ayos ng iyong sarili, bago ka pumunta dito. Sarah, bakit hindi ka nagbigay ng abiso? Ayokong pumunta kahit saan. Wala sa mood si Alex, na lumabas, pagkatapos ng insidente noong nakaraang araw. Kung ayaw mong sumama, edi wag, masungit na sabi ni Sarah, sabay end ng call. Nangako si Alex kay Sarah, na tutulungan niya ang kanyang pinsan, kaya hindi niya ito pababayaan. Bukod sa hindi niya kayang lutesin ang kanyang mga problema sa pera, kaya mainam na ring gawin ito. Naligo siya at nagbihis, at nagmadali siyang pumunta sa Central Park. Nakaupo sina Sarah at Karen sa ilalim ng payong na cottage, at umiinom ng lemonade. Ibinaba ni Sarah ang kanyang cellphone sa mesa. Anong sabi ni Alex? Tanong ni Karen habang malakas ang pintig ng puso niya. Ayaw bang sumama ni Alex? Huwag kang mag-alala. Darating siya. At kung hindi siya darating, akong bahala. Confident na sabi ni Sarah. Nawala ang kaba sa puso ni Karen. Sumipsip siya ng kanyang lemonade at sinulyapan si Sarah. Medyo masama pa rin ang pakikitungo ni Sarah kay Alex, kaya hindi pa rin niya alam na mayaman ito. Mabuti naman sa isip ni Karen. Ibig sabihin mas kaunti lang ang kalaban ko. Pinsan, narinig mo ba ang ginawa ng talunan na si Alex?
Natatawa si Sarah nang maisip ang sitwasyon sa Shrimp King restaurant noong isang araw. Hindi. Bakit ano bang nangyari? Si Karen ay lalong naging interesado na marinig ang anumang bagay tungkol kay Alex. Nanghihingi siya ng pera sa may pintuan ng restaurant. Naiintindihan niya ang pananaw ni Sarah kay Alex. Ganon din naman ang paniwala niya nang unang makita si Alex sa Metro Skybank. Oh, talaga ang sagot ni Karen. Pero syempre hindi siya naniniwala na humihingi ng pera si Alex. Noong unang nakilala ni Karen si Alex, akala rin niya ay talo na nito at walang pera. Pero ginulat kami ng baliw na iyon. Sabi ni Sarah, nakasakay siya sa isang Mercedes-Benz. Biglang nabulunan si Karen sa kanyang iniinom. Hindi siya nagulat sa sasakyan. Marami sa Supreme Card holder sa Metro Skybank ang nagmamaneho ng mga mamahaling kotse. Ngunit paano kung nalaman na ni Sarah na si Alex ay seryosong mayaman? Natatawa si Sarah. Karen, anong klaseng reaksyon ang nasa mukha mo? Iniisip mo ba na mayaman si Alex? Syempre hindi. Tinanong ko si Rachel, ang sabi niya sa akin. Hindi iyon kotse ni Alex. Ipinadrive lang sa kanya iyon at umaarte na parang sarili niyang kotse. Sarah, masyado kang nag-e-enjoy. Nakahinga muli si Karen. Mabuti naman, hindi pa rin naghihinali si Sarah. Kilala ko si Alex, at hindi sa kanya ang sasakyan na iyon, confident na sabi ni Sarah. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.